Dahan-dahang naupo si Nati habang mabilis ng ragasa ng kanilang nakaraang dalawa sa kanyang isipan na para bang replay ng isang magandang pelikula na malinaw niyang natatandaan. Ang buong akala niya hindi na mauulit pa ang mainit at tagpong pinagsaluhan nila noon sa Baguio pagkatapos ng kasal ng kanyang kapatid kay Kriza. Yun ang una at huling tikim niya sa katawan ng gobernador. Hindi niya makakalimutan ang bawat haplos nito sa kanyang katawan na puno ng pag-aalab na pagsamba. Alam niya sa kanyang sarili na purong pagnanasa lang naman yun. Kung kaya hindi niya maintindihan ng kanyang sarili kung bakit mas nahulog pa siyang lalo sa charm ng lalaki. "Why are you so good?" Anas ni Gaston. "You are making me lose my sanity. Because you are so good too. Sinusuklian ko lang ang init at sarap ng pinapalasap mo sa akin." Nang sandaling maulit pa ang ginagawang pag-angkin ni Gaston sa katawan niya, ay naramdaman ni Nati kung gaano niya kagusto ang gobernador. Higit pa yon sa pagiging obsessed niya noon kay Alex. Yung tipong kahit na alam niyang bawal, hindi pwede sa mata ng karamihan, ay nagpatuloy pa rin siya sa pakikipag-ugnayan sa governor. Naisipin pa lang na hahalikan siya ay sobrang binabaliw na siya ng binata. Yung pakiramdam na kaya niyang labanan ang kanyang mga magulang at kapatid o ang harapin ng tahasang pagtakwil nito sa kanila bilang bahagi ng pamilya. Basta mapagbigyan niya lang ang katawan niya ng paulit-ulit na hinahanap ang nakakapasong haplos ni Gaston. Nung una ay daman niya ang mariing pagtutol ni Gaston sa relasyon nila. Pilit itong dumidistansya kahit anong pagpaparamdam niya sa chat o kahit sa tawag. Deadma ang governor na para bang hindi nabaliw sa kanya noong gumiling siya sa kanyang ibabaw at bigyan nito ng pagninig na alam niyang hindi nito magagawang kalimutan. Kahit na ilang babae pang dumaan sa kanyang buhay. Nawawalan na si Nati doon ng pag-asa, ngunit na magkaroon ng aksidente sa kanyang kapatid at hipag na tila ba turning point ng kapalaran na muling magsangga ang landas nila ng governor at naging blessing in disguise niya. Tila ba yun ang naging daan upang muli nilang ituloy ang kanilang pinagbabawal na pagmamahalan ng lihim at sila lang ang nakakaalam. Hindi ka ba natatakot na magalit ang buong pamilya mo sa atin? Matanda na ako at saka, bakit naman ako matatakot? Hindi na ako bata, matanda na rin ako at saka yung 10 years na pagitan natin, wala namang problema doon. May kilala nga ako na 15 years ang gap nila. Okay naman sila. Happily married na at may 2 anak na. Wala naman sa edad ng relasyon, nasa pagdadala yon. Mahigpit na nakayakap sa katawan ni Gaston si Nati ng mga sandaling iyon. Katatapos pa lang nilang pagsaluhan muli ang mainit na tagpo ng kada gagawin nila, ay para bang yun ang unang best na naging isa sa ang katawan nila. Parang laging first time ang pakiramdam nilang dalawa, kung kaya naman mas lalong lumalim ang pagtingin nila para sa bawat isa. Puno ng thrill at excitement ang hatid noon sa kanilang dalawa. Kada magtatanggal na sila ng saplot at sinisimulang paligayahin ng bawat isa. Talaga, tanggap sila ng pamilya? Oo, ang nakakatawa pa nga ilang taon lang at parang batchmate ng daddy niyang asawa niya. Tumagilid si Gaston na tinarap na si Nati upang makitang mukha nitong alam niyang nakatingin sa kanya. Masuyong tinaniman ng halik ng labi na nang tanggalin niya, ay humabol si Nati at mabilis na umibabaw sa kanya. Walang nagawa si Gaston kung hindi yakapin ang katawan nito na mainit. Pakiramdam niya palaging fertile ang nobya niya at sino ba naman siya para pigilan ang sariling mabuhay. "Get down, baby." Nahihirapan ang tinig ni Gaston na utos kay Nati. Nang idiin pang pagkababae niya sa kanyang pagkalalaki na nang madikitan ng pisngi ay lagusan nito ay bigla na doong sumaludo. "Ayoko, hindi naman ako mabigat ah. Ang gaan ko nga, saka gusto ko na sa ibabaw mo habang nag-uusap tayo. Hindi mo na naman mapigilan ang sarili mo, no? Sakit na ba ng bewang mo?" Tukso pa nito nang mariing kinapikit na ng mga mata ni Gaston, habang kagat na ng mariin ang kanyang labi. "Nati, don't worry, Governor. Hindi pa naman masakit ang balakang ko. Ako nang bahalang gumalaw." Problemadong nasapo na ni Gaston ang kanyang noo. Hindi naman niya magawang tanggalin ang nobya sa kanyang ibabaw na parang lintang nakadikit. Namilog ng mga mata ni Gaston nang maupo ito at magsimulang marahang gumalaw. "Nati, you don't like it? Ang sarap kaya?" Hinawakan niyang nobya sa bewang matapos na bumangon sa kanyang pagkakahiga.
Hinawi na niya ang ilang hibla ng buhok nito na tumakip sa kanyang mukha. Pinagmasdan niya ang itsura nito na makikitang gustong-gusto ang kanilang ginagawa. Walang hirap niya na itong inihiga sana. No, ayoko sa ilalim. Gusto ko namang manatili ngayon sa ibabaw. Governor. Nati, please. You can come all you want. I don't mind. We need some protection. Not now. Okay lang, walang proteksyon. Saka, I am on my safe period. Hindi mo ko mabubuntis kaya ayos lang na minsan ay wala na din doon. Hinayaan niyo ni Gaston dahil lulong na rin siya sa mga ginagawa nito sa kanya. Alright baby, pero ngayon lang to ha. Mabuti na nag-iingat tayo sa magiging bunga noon. Paulit-ulit na tumango si Nati na para bang naka-jackpot na makuha ang kanyang gusto. Ilang beses pa nilang inulit yun nang walang proteksyon sa araw na yun. Hindi sigurado doon si Nati, pero pinanindigan niya na sa safe period siya. So ayun nga, nung uni natatawa ko sa mahabang gap ng edad nila. Sabi ko pa, ang tanda naman yan. Pero hindi ko alam na mahuhulog din pala ako sa mas may edad sa akin. What's wrong with that? Tuloy ni Nati sa topic nilang nawala kanina, habang hinihingal na nakabagsak ang patang katawan sa tabi ni Gaston. Masarap nga kayong magmahal dahil matured na kayong mag-handle ng relasyon. Hindi gaya ng past relationship ko na mahirap i-handle dahil ang daming issue niya sa buhay. Hindi na natapos-tapos. Mahinang natawa na noon si Gaston na masuyong hinahaplos ang buhok ng dalagang nakaunan sa isang bisig niya. Sabi rin ng binata sa kanyang sarili noon na hindi na siya maghahanap ng iba magmula noong makilala niya isang dalaga sa Hong Kong at nakuha niyang pagkabirhen nito nang hindi niya nasisilayan ng mukha. Bagay na hanggang sa sandaling iyon ay pinahahanap niya pa. Saka hindi lang kayo masarap magmahal, masarap talaga kayo. Kinailangan ni Gaston na halikan ang labi ni Nati dahil kapag ganun ang sinasabi nito, labi siyang natuturn on na naman sa kanya kahit na kakatapos pa lang nila na para bang may magic sa mga salita nito na nagdidikta sa kanyang isipan at nakadirekta sa bahagi yun ng kanyang katawan. Hindi niya alam kung guni-guni niya lang pero may kutob siya na baka si Nati ang babaeng nakuha niya. Though, imposible ang bagay na yon kahit na parang kaedad niya lang din ang malabong imaheng babae sa isipan. Have you been in Hong Kong, Nati? Many times. Bakit? Naglakas na ng loob noon si Gaston na magtanong habang kumakain sila ng dinner. The more na may nangyayari sa kanila, the more na pinapaalala sa kanya ng isipan ng pangyayaring yon sa pagitan nila ng estrangherong babae. Iba ang pabango nila, ibang amoy nila subalit may bumubulong sa governor na siya ang babaeng yun. Siya ang babaeng nakamaskara na hindi sadyang naangkin niya. Honestly, Hong Kong is one of the special countries for me na pinuntahan ko na hindi Canada. Pag-amin ni Nati sa kanya kahit na nangako siyang hindi na muling pag-uusapan ng pahinang iyon. Natigilan na si Gaston sa kanyang pagkain. Muli pang nagkaroon ng pag-asa sa kanyang puso na baka siya nga ang babaeng iyon na hanggang sa mga sandaling yon ay hindi pa rin niya mahanap. Baka si Natalia Bentacourt yun kung kaya naman ganun na lang din ang epekto nito sa kanya. Ang tanging natatandaan niya lang ay kung anong klaseng maskara ang suot nito na tanging labi ang siyang nakita. Bakit naman? Basta, pakiramdam ko kapag nasa Hong Kong ako, sobrang laya ko. Tumangutango lang si Gaston, pilit na kinakalamay ang sarili sa susunod na sagot sa tanong niya. Na-experience mo rin bang pumunta sa mask party ng Hong Kong? Simula niya na masusing pinagmasdan ang magiging reaksyon ng mukha ni Nati. Balita ko may ganong klaseng event doon. Humigpit na ang hawak ni Nati sa kanyang utensils. Paano niya malilimutan ang party na yun na nagbigay sa kanya na hindi niya makakalimutang experience sa buhay? Walang nakakaalam nun kundi ang kaibigan niya na matagal niya na rin namang hindi nakakausap. Literal na ibinaon niya sa limot at nilihim ang bagay na yon. Doon sa event na yon ang bansang yun na iwala niyang kainosentihan niya sa isang lalaki na ni pangalan hindi niya man lang naitanong. Hindi niya rin alam kung local ba yun doon o tourist dahil ang galing nitong magsalita ng universal language. Nilamon na ng alak ang kanyang buong katawan noon kung kaya naman ni boss nito hindi niya na maalala pa. Ang tanging natatandaan niya ay masarap itong humalik. Kagaya ni Gaston kaya nahuhumaling siya sa gobernador. Ngunit ni minsan hindi sumagi sa kanyang isipan ng lalaking yun ay si Gaston. Hindi. Anong meron sa event na yon? Never heard of that. Kailani Nati pero ang totoo ay nais niya lang itago ang masarap pero masalimuot na karanasan niya sa event na yon sa bansang yon.
Alright, hindi mo na kailangang pumunta sa event na yun. Huwag mo na ring alamin about saan. Bakit? Pumunta ka sa event na yun? Anong kwentong experience mo? Tell me, Governor Barcelo. Ganun na lang iling ni Gaston. Kung pag-uusapan nilang bagay na yun, pakiramdam niya ay nagtataksil siya kay Nati. Kahit pa naalam niya sa kanyang sarili na naunang mangyari ito bago makilala ang nobya. Ayaw niyang iparamdam sa dalaga ang bagay na yon kung kaya naman ayaw magkwento. Once lang pero hindi ko na naulit. Sobrang lalasing ako pero masaya. Grupo kami nagpunta doon. Pero parang gusto kong ma-experience. Tuwing kailan ba yun? Hindi ko rin alam, once a year yata. Samahan mo ko? Ano namang gagawin natin doon? Susubukan makiparty? Feeling ko magiging memorable sa atin yun. Natawa na si Gaston na iniling na lang ang kanyang ulo. Ayaw niya, hindi siya papayag na pumunta sila doon dahil alam niyang mananariwang lahat sa kanyang isipan. Ayaw niyang mangyari yon. Wag na, hindi natin kailangang pumunta doon. Wag kang KJ, ipa-experience mo sa akin ang na-experience mo doon. Kung ayaw mo naman, maghahanda lang ako na makakasama ko doon. Pwede naman yun eh. Grupo kaming pupunta. Nati, what? Ano bang meron doon? Don't tell me na may masama kang karanasan sa party na yun. Panguhuli niya sa governor dahil pakaramdam niya ay meron tong tinatago sa kanya. Ano yun? Wala. Huwag ka na makulit. Hindi kita papayagang umattend sa party na yon. Bakit mo binanggit? Siguro may tinatago ka talaga sa akin. Ano yon ha? May naka-fling ka doon? Napaiwas na ng tingin si Gaston na hindi nakaligtas sa paningin ni Nati. May invisible na sakit na dumaan sa kanyang dibdib kahit na wala namang naging confirmation kung tunay ngang hula niya. Ayos lang yun, Governor Barcelo. Hindi rin naman ako malinis nang makuha mo. Mahigpit na niyakap lang siya ni Gaston. Pinili na lang na manahimik at hindi na magkomento pa. Naging masaya sila sa ganong klase ng relasyon na kahit sobrang hectic ng schedule ni Gaston, inagagawan pa rin niya ng paraan na magkita silang once a week. Minsan kapag hindi makababa ng Baguio si Gaston, si Nati mismong umaakyat ng Baguio upang magkaroon sila ng time sa bawat isa. Ngunit ganun pa man ay ni minsan hindi nagawang ipakilala ni Gaston ang nobya sa publiko at maging sa kanyang ina. Natatakot siyang kuyugin ito at mapahamak lang nang dahil sa kanya. Isa pa, hindi napapanahon i-broadcast nila yon dahil sa tago nilang ugnayang dalawa. Sa loob ng kanilang relasyon, ni minsan hindi sila nag-away. Kahit pa nakikita at nararamdaman ni Nati ang pagiging red flag nito sa puntong parang itinatago siya nito sa lahat. Tanging ang sekretary lang nito ang may alam o ang ilan sa kanyang mga bodyguard. Sige pa rin si Nati ng sige doon. Umaasa na baka humahanap lang ito ng tiyempo kahit na hindi pa nila napag-uusapan ng bagay na yon. Hanggang sa kumuha to ng apartment at low-key silang nagsama. Binabahay na siya nito at okay lang yon kay Nati. Nasaan ka na naman, Nati? Isang linggo ka nang hindi umuuwi ng mansyon. Mom, bakit mo ba ako hinahanap? Nag-travel kami ng mga friends ko. Nag-travel? Bakit wala kang post? Naku, baka sinundan mo na naman ang ex-fiancé mo ha. Tigilan mo na siya. Wala kang mapapala sa lalaking yan. Hindi ikaw ang mahal niyan. Ginagamit ka lang. Noted, Mom. Huwag kang mag-alala sa akin. I am fine. Pakisabi na lang din kay Kuya Nick at Daddy. Bakas ang lungkot sa mukha ni Gaston sa mga sandaling yon na tahimik na nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan na nakapark sa harap ng dati nilang apartment ng dating kasintahan. Apartment na noon ay nag-uumapaw sa pagmamahal kung saan ay may sarili silang mundo ni Nati. Hawak pa rin niyang kanyang cellphone na nakapatong sa kanyang isang hita kung saan ay kapapatay lang ng tawag niya kay Nati. Aaminin niya na marinig niyang muli ang boses ng babae ay mas lumilipang nararamdaman niyang pagkamis sa dating karelasyon. Hindi niya na maapuhap sa kanyang balintataw ang huling imahe nito kung ano sa kanyang isipan. Masyado nang malabo yun sa tagal at 2 taon na rin naman ang matuling lumipas. Marahil ay mas gumanda ito, nag-matured gaya niya. Pwede rin naman na mas naging bata o nanatili ang dati niyang magandang mukha 2 years ago. Nagbago na siya, nausal ng kanyang isipan na dati isang tawag niya lang ay nagkukumahog na. Sa bagay, ako rin naman ang may kasalanan. Pinili ko siyang bitawan noon at hiwalayan. Mali ko ito. Hindi dapat pumunta dito ngayon ng gobernador.
Subalit matapos ng kanyang trabaho ay natagpuan na lang niyang kanyang sarili na sinasabihan ng driver at ang sekretaryeng bababa sila ng Baguio. Wala siyang schedule para doon, ngunit hindi naman nagtanong ang kanyang sekretary kung anong gagawin nila sa ibaba. Masunod nila silang tahimik na sinunod ang kanyang gusto. Kahit pa nang sabihin niyang sa dating apartment, hindi na rin yan bago sa sekretary dahil nautusan niya na rin ito na may kinalaman doon. Hindi na sila nagtataka na nasa face na naman siya ng ganito. Nababaliw ulit, hindi ba talaga siya pupunta? Nahinahong tanong ni Gaston, kahit na alam naman niyang sagot. Isang malalim na hininga at minabuti niya ng bumaba ng sasakyan. Hindi siya sinundan ng sekretary o ng kahit na mga bodyguard na kanyang kasama. Nanatili lang silang nasa paligid at matamang nagmamasid. Binigyan niya sila ng privacy. Pinuntahan niya ng apartment at walang imik na normal na binuksan iyon. Kung noong nakaraan ay puno ng kalat, alikabok at sapot ang kabuuan noon, ngayon ay malinis na yon. Sa hindi malamang dahilan ay pinalinis niya yon para bagong may nag-utos sa kanyang gawin. Ang bagay na yon kahit na hindi naman kinakailangan. Ipinatanggal niya ang mga telang puti na nakabalot sa mga appliances at furniture na tila ba nagbalik sa dating itsura ng lugar. Walang nagbago. Kung meron man ay alam niyang ang presensya ni Nati ang kulang. Sa bawat hakbang niya papasok ay hindi niya mapigilan na bumigat ang kanyang pakiramdam. Kung hindi ko siya noon hiniwalayan, hanggang ngayon ba nandito pa rin siya? Ilang malalim na buntong hiningang pinakawala ni Gaston. Ang pagsisihan ng bunga ng mga desisyon niya. Ngunit sa puntong yun ay parang nais niyang pagsisihan na binitawan niyang babae. Hinayaan na mawala sa kanya. Ganun pa man, hindi niya na yon pinatagal. Tinungon niya ang sofa kung saan ay madalas nilang tambayan na dalawa. Sa paglapat ng kanyang pangupo doon, tila naririnig niyang munting mga hagikik ni Nati habang nakaupo ito sa kanyang kandungan. Gaston, anong ginagawa mo dito? Bakit ka pumunta dito? Hibang ka na. Ikaw ang bumitaw. Payak na siyang natawa. Hindi makapaniwala na tila nahihibang siya kung hindi niya makikita ang babae. Ilang sandali pa tumayo na siya at tinungo ang silid na punong-puno ng masasaya nilang alaala. Ang apat na sulok ng silid na naging tahimik na saksi kung paano sila nagmahalang dalawa dati. Sira na ang tuktok mo sa isiping pupunta siya dito gaya ng dati sa isang tawag mo lang. Malamang nagbago na siya sa loob ng 2 taong lumipas. Muli pang kausap ng gobernador sa sarili niya. Nahiga siya sa kama. Sa sobrang pagod ay hindi niya na namalayan nakatulog siya. Nang pumasok ang sekretary at ilang bodyguard sa loob upang i-check siya, hindi nila mapigilang makaramdam ng awa sa governor na buong buhay ay nilaan sa kanyang responsibilidad at pwesto na maglingkod. Huwag na natin siyang gisingin, hayaan na lang natin siyang magpahinga. Umaga na nang magising ang governor. Hindi niya mapigilang mamasa ang gilid ng kanyang mga mata nang paglingon niya sa tabi wala doon si Nati na sa kanyang panaginip ay kasama niya. Paglabas niya ng silid ay nakahanda ng kanyang almusal na alam niyang ang sekretary niyang naghanda. Kumain na ba kayo? Tapos na po, Governor Barcelo. Sagot ng sekretary na malapad na nakangiti sa kanya. Dahan-dahan kumain ng governor kahit napakaramdam niya hindi siya malunok yon. Para siyang magkakasakit. Wala siyang energy. Hinang-hina. Parang gusto niya na muling matulog na lamang ulit. Binasahan siya ng mga schedule niya sa trabaho at mga kailangan niyang gawin sa Kapitolyo ng araw na yon ng kanyang sekretary. Matamala niya yung pinapakinggan habang mabagal lang na kumakain. Reschedule mo lang lahat ng mga appointment ko ngayong araw. Bukas dahil plano kong pupunta ako ng Batangas. Gusto kong makita si Krisa at ang aking apong si Nixa ngayong araw. Masusunod po, Governor Barcelo. Mahinang natawa si Gaston nang makitang gulantang na mukha ni Krisa ng pagbaba nito ng hagdan. Mula sa ikalawang palapag ng kanilang villa ay makita siya. Hindi siya tumawag dito upang sabihin pupunta siya. Basta na lang siyang sumulpot doon ng walang paalam. Hindi niya na naisip na baka nandun si Nick at bigla na naman siyang undayan ng suntok. Naniniwala siyang nagawa na nitong marilis ang sama ng loob na matagal na niyang kinikimkim kung kaya okay na marahil to. Bakit hindi ka tumawag tito? Nakapaghanda sana ako sa pagpunta mo dito. Iginalaw ni Gaston ang kanyang isang palad upang sabihin na hindi niya na kailangang gawin yon. May bigla ang business trip si Nick, ani Krisa kahit na hindi naman yung tinatanong ni Gaston. Hindi nakaligtas sa mga mata ng governor ang mapanuring mga mata ng kanyang pamangkin sa mukha niya.
Malamang ay hinahanap nitong bakas ng mga sugat na gawa ng kanyang asawa sa kanya. Ayos lang, hindi naman siyang pinunta ko dito kung hindi kayong dalawa ni Nixa. Tumangula si Krisa na kahit na gustong buksan ang nangyaring pagsugod ng asawa sa kanyang tito, ay hindi niya na ginawa. Minabuti na lang niya na manahimik. Ayaw niyang dagdagan pang gusot. Lolo, bakit wala kang dalang pasalubong sa akin? Mahinang natawa si Krisa na tinitigan na si Nixa na nasa kandungan na si Gaston. Nakayakap sa liig ng governor ang munti nitong mga palad. Ilang beses na tinaniman ang halik ng batang pisngi nito. Pasensya na, Nixa ha. Biglaan kasing baba ng lolo, kung kaya naman hindi na ako nakapamili. Sa susunod na baba ko, hindi ko nakakalimutan dalhan ka. Ano bang gusto mo mula sa Baguio? Strawberry, lolo? Alright, dadalan ka ng lolo ng maraming mga strawberry sa susunod na pagpunta ko dito. Nakangiti nang bumaling si Gaston kay Krisa, nidinalhan siya ni isang tasa ng barakong kape. Natatandaan mo, iha, nung pinaglihim mo itong si Nixa. Napasugod tayo noon sa strawberry farm na madaling araw. Bulalas ni Gaston na sinundan ng malakas na hagalpak. Pambihira, iiyak ka na nun eh. Tumawa na rin si Chris ang iniling ang kanyang ulo. Ngayon na binabalikan to ng tiyuhin, nahihiya siya. Sobrang nakakahiya pa lang kanyang mga nagawa noon ng dahil lang sa mga cravings ni Nixa. Namilog ng mga mata ni Nixa nang marinig ang sinabi ng kanyang lolo Gaston. Salit-salita na niyang tinignan ng dalawang matandang kanyang kasama na kapwa nagpipigil ng kanilang mga tawa. Unti-unting napawing ngiti ni Gaston, o at nakangiti siya ngayon pero hindi ang kanyang mga mata. Alam ng langit kung gaano na niya kagusto na magtanong sa puntong ito sa pamangkin kung may balita siya kay Nati. Pero nagdadalawang isip siya dahil baka mamaya ibigyan niyo ng kakaibang kulay ni Kriza. Ihintay na lang niya ang tawag ng private investigator ng huling update sa kanya ay nawala to sa lugar kung saan niya nahanap at minsang nakita. Hindi niya na rin inalaman tungkol sa detalyeng yun lalo pat biglang nasugod siya ng asawa ng pamangkin at sandaling nagkainitan din sila. Mommy, loves mo rin ng strawberry? Yeah, Nisa, nung nasa tiyan pa kita. Sure ako na ikaw talagang may gusto noon at hindi ako. Masarap ang strawberry. Naupo na si Krisa sa harap ni Gaston matapos ng ilapag doon ng tasang dala niyang kape. Binuhat yan ng gobernador at tahimik na sumimsim upang tikman ang nagaanyayang halimuyak noon. Maliit na napangiti si Gaston, muling naalala si Nati ng dahil sa kape, na sabi nito ay pang old people lang. Tito, wala ka na ba talagang planong magkaroon ng sariling pamilya? Seryosong tanong ni Krisa na ikinapasa ni Gaston ng dila. Mabilis niyang inilapag ang tasa ng kape. Sinamaan na ng tingin ng babae. Ayan ka na naman sa mga tanong mong yan. Erereto mo na naman ba ako sa kakilala mo? Tigil-tigilan mo ko, Krisa. Wala na akong plano. Sa tanda ko na ito, malabo na yun. Hindi na. Siguro, kaya kung may plano ka na ereto ako sa kung sino, huwag mo nang tangkain pa. Magsasayang ka lang ng oras. Ganun na lang ang naging iling ni Krisa. Wala sa kanyang isipan na iretong tiyuin. Gusto niya lang malaman ang point of view nito sa pagkakaroon ng sariling pamilya. Gusto na niyang sabihin dito tungkol sa pagkakaroon nila ng anak ni Nati. Mabuti na lang at napipigilan niya pang kanyang sarili. Baka itakwil na siya ng kanyang hipag at asawa kapag pinangunahan na naman niya ang kanilang pinaplano. Hindi, nakikinita ko kasi magiging mabuti kang ama sa magiging anak mo sana, Tito. Bahagyang umiling si Gaston. Wala sa kanyang vocabulary ang magkaroon noon. Siguro kung may plano man siya dati ay 2 years ago nang nakakalipas kasi bigo siya. Ngayon nadagdagan na naman ang edad niya. Kung pipilitin niyang magkaroon ng anak, paniguradang marami siyang kailangang isakripisyo. At sa tingin niya ay mahirapan siyang gawin iyon. Mahal niyang mga responsibilidad niya sa ngayon. Huli na ako para doon. Okay na ako dito kay Nixa. Sapat ng mga anak mo kaya dagdagan niyo na. Huwag niyong sayangin ang genes natin. Tingnan mo tong si Nixa, ang gandang bata. Pilitin mong asawa mong gumawa na kayo ng panibago para naman may kalaro na tong si Nixa. Hindi ba, apo? Malawak ang ngiting paulit-ulit na tumango si Nixa habang nakatingin sa muka ng gobernador. May kalaro na ako, lolo, si Brixton. Gaya ko rin ng buhok niya, curly kasi hindi pa siya nagsasalita. Napakunot ng noon ni Gaston nang banggitin yun ni Nixa. Natataranta namang tumayo si Krisa at kinuha ng anak sa kandungan. Nang kanyang tiyuhin halatang naguguluhan sa sinasabi ng anak. Sino si Brixton? Tanong ng governor na direktang nakatingin sa mukha ni Krisa na medyo namutla. Lolo, si Brixton ay anak ni tita.
Anak ng relatives ni Nick. Natataranta ng loob ni Krisha na putol sa kanyang anak. Hindi pwedeng malaman yun sa kanila. Kakikilala pa lang nitong si Nixa kaya lagi niyang bukang bibig. Hindi nagsisinungaling doon si Krisa. Anak naman talaga ng relatives ni Nikito ni Nati. Relatives sila kaya hindi sila dapat mag-guilt kung yun naman ang sinabi niya. Walang dudang tumangulang si Gaston, muling binalikan ng governor sa kanyang isipan. Ang sadya niya sa lugar na yon. Gusto niyang makibalita kay Nati, hindi lang direktang maitanong dala ng hiya niyang nararamdaman para dito. Kapag bumalik ka dito, Lolo, I'll make sure Brixton is here. Ipapakilala kita sa kanya. Magugustuhan mo siya. Alright, Nixa. Anong favorite food ni Brixton na yan para dadalan siya ng lolo? Milk, Lolo. Milk? Ibig sabihin baby pa siya? Paano mo siya nakakalaro? No, he's not a baby anymore, Lolo, pero milk. Problemadong nilingon ni Nixa ang ina. Fruit tea pala yun, di ba, Mommy? Hingi pa nito ng opinion sa kanya. Yung ininom namin ni Brixton nung pumunta tayo sa bahay nila na binigay sa amin ng mommy niya. Fruit tea? Marahang natawa si Krisa sa palitan nila ng usapan ng gobernador. Nadudurog ng puso ni Krisa para sa tiwi na walang kamalay-malay ng pinag-uusapan nila ni Niksha ay ang sarili niyang anak. Wala siyang magawa doon kung hindi ang indahin sandali ang pagtitimping huwag sabihin ang totoo. Tama ka anak, fruit tea nga yun. Pero bad yun sa bata, fresh fruits na lang din ang ibigay mo kay Brixton. Strawberry na lang din. Mungkahi ni Chris ang kinagat ng labi at napakurap ng mga mata. Pilit niniba ni Chris ang kanilang topic. Mabilis niyang nagtipa ng message kay Nati at matapos na isend iyon, ay binigay niya na kay Nixa ang kanyang phone upang mabaling doon ang atensyon ng bata. Kinuha naman yun ni Nixa at ilang minutong in-scroll. Binitawan din naman niya kaagad na magsalita si Gaston na nasa cellphone na ng pamangkin niyang tingin. Sigurado siyang may kontak ang kanyang pamangkin sa hipag nito, na kapag ang phone nito ang kanyang ginamit na pang-message kay Nati ay paniguradong magsasangga na ang kanilang landas dahil pupunta yun dito. Krisa, hindi maganda sa kagaya niyang bata pang sanayang gumamit ng gadget. Pinagkibit lang ni Krisa yun ng balikat na saglit nilingon ng kanyang anak na tumingin sa kanya. Ayos lang tito, try niya ni Nick ng time kung kailan pwedeng gumamit ng phone at hindi. Alam mo naman ang asawa ko, gusto maging independent si Nixa sa murang edad niya. Minsan nga inaaway ko, kulang na lang ay abandonahin niyang anak namin. Dahil marami nang alam sa buhay. Ganon, anong tingin niya sa anak niyo? Legal age na? Hayaan niyo lang siyang maging bata. Yan talagang asawa mo, napaka-stricto. Nakikinit ako na kapag naging dalaga ng anak niyong si Nixa. Iling nito, tumawa lang si Krisa. Hindi na rin doon nagtagal si Gaston. Sa loob niya malabong mahiram niya ang phone ng pamangkin. Kung hindi yun ang tamang panahon, sa susunod na lang niya susubukan yon. So, paano? Hindi na rin ako magtatagal, Krisa. Aakyat din ako ng Baguio at maraming trabaho. Tumango lang si Krisa na walang planong tutulan ang kanyang tiyuhin. Maliit siyang napangiti ng marinig ang pamilyar na ugong na isa sa mga sasakyan ng mga benta court. Sigurado siyang sinatin na ito. Sige tito, ihahatid ka na namin ni Nixa sa iyong sasakyan. Puno ng kahulugan na nilingon na ni Krisa ang anak. Excited na siya sa muling pagkikita ng dalawa. Hindi niya kayang manahimik na lang at walang gawin. At least, hindi pa rin niya direktang sinabi yon. Nixa, halika. Ihatid na natin ng lolo sa parking lot.